walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag maganda ka at umiinom ka ng maraming vitamin C, charot. So, yun. So, syempre pagod tayo ngayon dahil sa sobrang dami nating ginawa. Tapos, ang init. Tapos, ayan nga, nagre-review pa tayo ngayon dito sa Miss Universe Philippines preliminary interview. Talagang, oh my gosh, nakakaloka. Pero, syempre, bukas ay sasabihin na natin kung sino nga ba ang top 10 natin dito sa Miss Universe Philippines. Naku, nakakakaba. Anyway, so eto nga, pag-usapan naman natin ngayon, syempre, yung nangyaring resulta dito sa Mr. Pilipinas Worldwide. Pero bago ako tsumika dyan, gusto ko munang batiin yung mga kaibigan natin na nasa parting Amerika na lagi tumututok dito sa Samsam TV. Thank you so much sa support at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre, kay Mama Sam. At hindi lang yan, yung mga kaibigan natin na nasa parte naman ng Saudi Arabia or Middle East. Ayun. So, syempre, sisipag nila dyan. Hello po sa inyong lahat. At saka hindi lang yan, yung mga kaibigan naman natin na nasa Asia, katulad ng Philippines, Japan, o diba? Yung mga kaibigan natin na nasa Australia. Hello po sa inyong lahat. At kahit yung mga nasa Hong Kong, diba? So, talaga namang and over the world na ang sumusuporta dito kay Mama Sam. Nakakaloka, no? So, in fairness naman dito sa ating channel na Sam Sam TV, talagang lumalago na siya ng bonggang-bongga. Nako, winner. Thank you so much sa pagmamahal ninyo. So, ito na. So, pag-usapan natin yung Mr. Pilipinas Worldwide naman. Kahapon, nagkaroon nga ng coronation night, itong pageant na to, kung saan yung kukunin dito, ilalaban natin sa Mr. International, Mr. Global, Mr. ano pa ba? Eco International, tapos meron din dyan yung Mr. Supranational. Pero syempre, ang ine-expect talaga ng lahat ay si Kurt Bondat ay mag-uuwi ng title ng Mr. Supranational. Ang taas ng expectation nila. Kasi ito yata yung main pageant, di ba? Main crown sa pageant na yan. Oo, ang Mr. Supranational. Kung ako tatanungin mo, from the beginning pa lang, hindi ko na iniisip na si Kurt ang mag-uuwi ng Mr. Supranational. Dahil ang feeling ko, yung kanyang profile as a candidates ay hindi enough para doon sa Mr. Supranational. Kumbaga, parang pwede naman, pero parang feeling ko, hindi pa rin tayo mananalo. Ganon. Kasi parang mahina yung advocacy, mahina yung siya bilang kandidato. Pero, kagwapuhan, ayun, talagang lalaban. Kaya lang, ang naisip ko, mas maganda kung dadalhin siya sa Mr. International. Dahil doon, yung qualified talaga siya doon. Tapos, kung ano yung meron na kagwapuhan siya, talagang pasok sa banga. Alam mo yon, yung parang hindi mo iisipin na matatalo siya doon. Ang iniisip ko, ay kaya niyang manalo doon. So, sabi ko, yung kagwapuhan na meron to, and then plus, kilala kasi si Kurt dito, so parang feeling ko gusto siya ng mga Thai, and then magiging madali sa kanya ang pagkapanalo ng Mr. International. So, dito din natin nakuha ang Mr. Global, and ngayon naman siguro yung organization ang tinatarget nila ay makuha ang Mr. International. So, noong last year, naka-top 6 tayo dyan by voting, di ba? And then, ngayon, ayan na. So, syempre, ang target natin ay manalo siya ng Mr. International. Kaya siguro, mas pinili nila si Kurt na mailagay dito dahil alam nilang kaya ni Kurt. Kaysa ilagay doon sa supranational na magiging runners-up lang siya doon, masasayang lang. So, better na ilagay mo na siya dito sa Mr. International. Ayun yung purpose. So, from the beginning pa lang, ganun na yung naisip ko. At hindi nga ako nagkamali kasi
kung titignan mo, tama nga naman yung ginawa nila. So ano ba yung target nila ngayon? Siguro manalo dito ng title. Kaya ayan yung inilagay nila. And then, mas maganda at the best candidate si Kurt Bondat dito sa Mr. International for this year. And then si Kenneth naman ang nakakuha ng Mr. Supranational. Bagay din siya doon kasi kung iisipin mo, ang beauty kasi ni Kenneth, Pinoy na Pinoy, and then parang feeling ko Poland yon, mas parang tatangkilikin yung kagwapuhan niya doon, mas mapapansin kesa magpadala ng mistiso doon sa Poland. So better na si Kenneth yung ipadala. Kumbaga, mas magiging malakas yung datingan. So, nakita naman natin kay Kenneth na sobrang gwapo din naman talaga ni Kenneth at may binubuga din naman talaga to pagdating sa international pageant, di ba? So, noong last year, nag-first runner-up siya. Ang sabing gano'n, ang mahirap lang daw kay Kenneth, hindi daw matanggap ang pagkatalo kapag natatalo at mapangit daw yung record. Ako naman, ang masasabi ko naman, bakit ba kayo nakafocus lagi kung ano ang pangit na ugali or ano ba ang meron ang taong to? Parang feeling ko naman lahat naman tayo, 'di ba, may good and bad attitude. So siguro yung pagiging prangka lang siguro ni Kenneth, ayun lang yung sa mga basher niya. So parang ayun yung nakikita. And then ako naman, ang masasabi ko naman, maaari yung iba gusto, yung iba ayaw. Pero kasi ako, kahit sino naman sa kanila pwede kasi 'di ba sabi ng ganon. Kasi Mama Sam, mas gusto nila si Kurt na ilaban sa supranational. Ano ba ang target natin? Manalo, 'di ba? Kung sa supranational mo siya dadalhin, sa Poland gagawin. So, mistiso na si Kurt. So, tingin nyo ba, mas mapapansin si Kurt doon? So, parang feeling ko, better na sa international dahil ang international gagawin dito sa Thailand. So, much better na makita yung kagwapuhan niya dito. So, ako, ang masasabi ko ay better siya dito. So, yon. So, tama yung ginawa ng organization or kung ng judges, kung nakita nila na etong si Kurt ay bagay sa Mr. International kesa doon sa supranational. Ang importante ay maipanalo ni Kurt yung Mr. International para sa ikabubuti ng career niya. And then, I think it's a good shot for him dahil madali siyang mananalo doon dahil yung kagwapuhan niya ay talaga namang gugustuhin ng lahat. Di ba? So, doon pa lang makikita mo na parang, ay, okay, so magiging panalo to. Kaya, I think it's a good, chance na ilagay dyan si Kurt sa Mr. International at si Kenneth naman doon sa supranational. Kumbaga, tama yung ginawa nila. And then doon naman sa ibang title, parang feeling ko okay din yung mga nakuha ng mga boys doon. Actually, it's a perfect sa mga kandidato na lumahok dito yung mga position. Gusto ko si Mr. Eco International dahil nagkagawapuhan ako sa kanya in fairness. So parang feeling ko, magta-title din to. And then, tingnan natin kung ano yung ipapakita niya sa international pageant. But for me, congratulations syempre sa mga nanalo dito sa Mr. Pilipinas Worldwide na maglalaban nga sa international pageant this year until next year, di ba? So, this year lahat ba? Oo. So, yon. So, syempre, we are excited kung ano ang magiging performance nila sa international pageant. But nararamdaman ko, malakas naman yung laban natin eh. Sa supranational, nararamdaman ko, mukhang lalaban to si Kenneth. At marunong si Kenneth, di ba? So, excited ako dyan para sa magiging laban niya sa Mr. Supranational. At parang pili ko bagay na bagay talaga kay Kenneth yung title na Mr. Supranational, no? So, ang katapat pa niyang queen ay si Tara Valencia. So, talagang match na match sila. At feeling ko aarangkada doon ang dalawa. Kasi 'di ba maganda si Tara Valencia, gwapo si Kenneth. Oh my gosh, ang lakas ng laban ng Pilipinas sa Mr. Supra at Miss Supranational. And then sa Mr. International, parang feeling ko, ramdam ko ngayon pa lang si Kurt Bondat ang mag-uuwi ng corona dyan. Kasi high quality yung beauty kasi ni Kurt. So parang feeling ko kay Kurt to. So this year, sa Pilipinas ang corona. Kasi kung titingnan mo yung mga nanalo katulad ni Thailand, si Kim, 'di ba? Tapos biglang si Nigeria na ang gwapo din.
And then, ngayon naman si Kurt. So, parang feeling ko mapapabilang talaga dyan si Kurt bilang winner. So, di ba? So, Pilipinas atin yan. And then, naisip ko din, ako sa Thailand, parang feeling ko talaga magpapadala ang organization natin na pack na pack ang beauty na kandidata. And yun yung abangan natin kung sino ang mananalong Miss Universe Philippines. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yun, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.